Magandang araw po sa ating lahat, lalo na sa mga mag-aaral ng alternatibong sistema ng pagkatuto or ALS. Nandito na naman ako para maghatid sa inyo ng bagong kaalaman. Alam niyo ba kung ano ang ibig sabihin ng salitang pamilya? Ang pamilya ay pangunahing institusyon sa lipunan na nabuo sa pamamagitan ng pagpapakasal ng isang lalaki at isang babae. Ito rin ay tumutukoy sa unit ng lipunan na binubuo ng ama, ina, at mga anak. Mga bumubuo ng pamilya. Ama, haligi ng tahanan, tagataguyod ng pamilya sa pamamagitan ng paghahanap buhay. Pangalawa ay ina. Siya ang ilaw ng tahanan, gumagawa ng mga gawaing bahay at gumagabay ng mga anak. Alam niyo ba kung sino ang tumutulong kay inay sa gawaing bahay? Walang iba kundi ang mga anak. Gampanin din nila na irespeto at igalang ang kanilang mga magulang. Uri ng pamilya sa ngayon. Una ay ang pamilyang may ama at ina. Ito ang uri ng pamilya na mas kilala o pamilyar tayo. Ang tatay, nanay, mga anak ay magkasamang namumuhay. Ang pangalawa ay ang pamilya na tatay o nanay lamang ang kasama ng mga anak. Ang uri ng ganitong pamilya ay tinatawag na sulong magulang o single parenthood. Iba't ibang uri ng pagiging solong magulang. Hindi kasal ang babae at lalaki, hiwalay na ang mga magulang, balong magulang. Narinig niyo na ba ang salitang annulment? Ang pagiging mag-asawa ng dalawang individual ay pinawawalang bisa ng batas. Problemang kinakaharap ng pamilya sa kasalukuyan. Una, pansamantalang paghihiwalay. Nangyayari ito kapag ang isang membro ng pamilya ay nagtatrabaho sa ibang bansa. Kung may problema, may solusyon din. Ang solusyon ay ang komunikasyon, pagsusulatan, paggamit ng computer o cellphone upang makapadala ng email ang minamahal at pagtawag sa telepono o video call. Pangalawang kinakaharap na problema ng pamilya ay ang migrasyon. Ito ay tumutukoy sa paninirahan ng ibang lugar. Suliranin ng migrasyon sa pamilya. Nahihirapan ang pamilya na makisabay sa bagong kulturang kinalalantaran. Solusyon ng migrasyon. Luminang ng positibong pag-uugali sa kanilang sarili at sa kanilang pamilya. Bawat kasapi ng pamilya ay dapat magsuportahan sa isa't isa habang sumasabay sa pagbabago. Imbensyon sa siyensya at teknolohiya sa pamilya. Siyensya. Ano ba ito? Ito ay proseso ng pagtuklas at pag-unawa ng mga batas at prinsipyo na namahala sa ating kapaligiran. Ngayon naman, aalamin natin kung ano ba ang teknolohiya. Ito ay tumutukoy sa isang bagay o solusyon na nabuo ng isang hanay sa mga pamamaraan na idinisenyo upang malutas ang isang problema. Nakakatulong sa maraming pamilya ang teknolohiya sa pamamagitan ng pagpapadali ng kanilang gawain. Datapwat nakakatulong sa maraming pamilya ang teknolohiya, ito rin ay nakakaapekto sa paraan na pakikipag-ugnayan sa bawat isa. Solusyon, halimbawa na lang sa paggamit ng telebisyon. Ang panunood ng telebisyon ay dapat gawing magkasama. Pangalawa, limitahan ang oras ng panunood. Pangatlo, ang palabas ng gustong panoorin ng pamilya ay dapat piliin. Pangalawang halimbawa ay ang paggamit ng telepono o cellphone. Gamitin ang telepono o cellphone upang patuloy ang ugnayan ng pamilya. Gamitin din ito para sa biglaang pangangailangan at mahalagang tawag lamang. Ating pakatandaan na ang pamilya ay isang mahalagang bahagi ng buhay ng bawat isa. Natuto tayong magmahal, magbigay, at magkalinga. Yun lang po mga kaal, sana may napulot kayong aral. Hanggang sa muli!